Julius POV. Mahal ko si Kiana. Minahal ko na siya unang beses ko pa lamang siyang makita. Pero kailanman ay hindi ko sinabi sa kanya dahil estudyante ko siya. Ayaw kong layuan niya ako sa oras na malaman niya yun. Kaya naman, sinabi ko na lamang sa sarili ko na hihintayin ko na lamang siya na makagraduate. Hihintayin ko makamtan niya ang lahat ng mga pangarap niya, saka ako aamin sa kanya. Pero bigla ko na lamang nalaman na kasal na siya sa kapatid ko. Ang kapatid kong pinakamamahal ko rin. Nalaman kong kasal na silang dalawa and that broke my heart into pieces. Ngayon alam ko nang hindi na ako makakaamin pa sa kanya. Pareho silang importante sa akin. Sinubukan ko mag-move on at kalimutan na lamang siya. Pero, flashback. Oo nga pala Julius. May gusto sana akong itanong sa'yo. Huwag ka sana magagalit. Tumingin ako sa kanya. Sure, I won't mind. Ano yun? May girlfriend ka na ba? Bigla na lamang niyang tanong. Hindi ako nagsalita kaagad. Nagulat ako sa tanong niyang yun. Pwede bang sabihin ko na lang na na-reject ako? Meron. Sa huli ay yun ang naisagot ko. Tumingin lamang siya sa akin habang nakangiti. How I wish I see that smile every day. Sabi ko na nga ba sigurado ako maganda siya. Hindi ko siya sinagot. Nagpatuloy lamang ako sa paglalakad habang pinipigilan ang sarili ko na umamin anumang oras. Pero syempre, hindi ko pwedeng gawin yon. Kasal na siya sa kapatid ko. Bigla na lamang siyang huminto sa paglalakad kaya nagtataka akong tumingin sa kanya. Kiana? Julius? Alam ko medyo late na pero gusto ko pa rin sabihin sa'yo. Ha? Huminga siya ng malalim bago muling tumingin sa akin. Sa hindi malamang dahilan ay bigla na lamang akong kinabahan. Alam mo bang ikaw ang first love ko? Buong mundo ko ay huminto nang sabihin niya yon. Para bang lahat ay bigla na lamang tumigil. Baka mali lang ang pagkakarinig ko. Kiana, anong? Gusto na kita mula pa noong una kitang makita. Crush na kita pero hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na mag-confess. Gustong gusto kita noon, Julius. Minahal na kita. Sobrang minahal kita. Nakatitig lamang ako sa mukha niya. She looked so beautiful that I already wanted to kiss her. Pero huwag kang mag-alala, matagal na yon. May asawa na ako ngayon at may girlfriend ka na rin. Naisip ko lang na sabihin sa'yo dahil gusto ko nang makamove on. I mean, hindi sa gusto pa kita. Tingin ko lang kasi deserve mo ring malaman. Kiana, I'm so sorry. Please, huwag mo akong iiwasan dahil sa sinabi ko sa'yo. Hindi ko gustong mailang ka sa akin. Gusto ko lang na hindi niya na naituloy pa ang susunod niyang sasabihin dahil hinila ko na siya palapit sa akin, saka ko siya mahigpit na niyakap. Hindi mo kailangan mag-apologize, Kiana. Thank you for saying it. Niyakap niya ako pabalik. Niyakap niya ako ng mahigpit at niyakap ko siya ng mas mahigpit pa. Niyakap ko siya habang hinihiling na sana pwede ko ring sabihin sa kanya ang nararamdaman ko. Na mahal ko siya at mahal ko pa rin. Gusto kong sabihin sa kanyang lahat. Gusto kong sabihin sa kanya na sumama na lang sa akin. Gusto kong maging akin na lamang siya. Pero hindi ko yun ginawa. Ngumiti ako sa kanya nang humiwalay na kami mula sa isa't isa. Nagulat ako nang makita ko siyang umiiyak. Bakit ka umiiyak, Kiana? Wala, ngumiti siya. Masaya lang ako. Nasabi ko na rin sa'yo sa wakas. Naamin ko na sa'yo. Thank you. Tumitig siya sa akin. Pwede pa rin naman tayong maging magkaibigan, hindi ba? I love you, Kiana. Tumango ako. Friends. That night, I did the most stupid thing that I will ever do in my life. And that is to be friends with the woman I love the most. Marahan kong pinahiga si Kiana sa backseat ng kotse ko. Masyado siyang maraming nainom. Hindi ko nga rin alam ang dahilan pero iyak siya ng iyak kanina. Nakita ko na lamang siya sa may entrance ng garden na umiiyak. Umuwi na rin ang lahat at hindi na rin namin mahanap si Noah. Kinailangan na rin kasing umuwi ni Criza May kaya ako na lamang ang nagdala kay Kiana. Hindi ko mapigilang magtaka at mapaisip kung bakit siya nagpakalasing at umiyak ng sobra kanina. Iyang Master Julius, bati sa akin ni Vexon nang pumasok na ako sa loob ng mansyon ni Noah habang buhat-buhat si Kiana. Saan ang kwarto ni Kiana? Sa itaas po, sir. Tumangu-tango ako. Ako na magdadala sa kanya doon. Okay, sir.
Karga-karga ko si Kiana habang pumapanhik sa itaas patungo sa kwarto niya habang si Vexon naman yung nakasunod lang sa akin. Dahan-dahan ko siyang ibinaba sa kama niya, saka ko hinubad ang suot niyang sapatos at saka ko siya kinumutan. Masyado siyang maraming nainom. Bulong ko. Sir, may nangyari po ba kay Miss Kiana? Biglang tanong sa akin ni Vexon. Nakita ko na lang siya sa may labas ng hotel habang umiiyak at noong tinanong ko siya kung bakit, niyakap niya ako saka sinabing ilayo ko siya mula doon. Nang bumalik na kami sa may venue, nagpakalasing siya hanggang sa mawala na siya ng malay. Umiling-iling si Vexon. Ano kayong nangyari? Nakauwi na ba si Noah? Wala pa po siyang Master Noah, sir. Okay, kung ganun, ako na muna magbabantay dito kay Kiana habang wala pa siya. Naiintindihan ko po, sir. Tumayo ako. Oo nga pala, pwede mo ba siyang palitan ng damit? Magpapalit lang din ako. Yes, sir. Kiana's POV. Nagising ako nang nasa loob na ng kwarto ko habang si Vexon ay nakaupo sa may bandang tabi ko. Kaagad siyang napangiti sa akin nang makita niya akong magmulat ng mga mata. Miss Kiana! Vexon! Sa pukong ulo ko habang sinusubukang maupo sa kama. Maya-maya bigla na lamang bumukas ang pinto at pumasok si Julius suot ang black v-neck shirt at pants. Naglakad siya palapit sa akin kaya tumayo naman si Vexon. Kukuha lang ako ng tubig para sa iyo, Miss Kiana. Salamat, Vexon. Nang makaalis na si Vexon ay naupo si Julius sa upuan sa tabi ng kama habang nakatingin sa akin. Sinabihan ko si Vexon na palitan ka ng damit. Salamat. Kiana? Nakakunot ang noon niya habang nagsasalita. If you don't mind, pwede ko bang malaman kung bakit ka umiiyak nang makita kita sa may garden? At ang tanong niyang yon ay ang nagpaalala sa akin muli nang nangyari sa may garden. Malinaw pa yun sa akin. Tandang-tanda ko pa kung paano maghalikan sina Noah at Amelia kanina. Muling namuo ang luha mula sa mga mata ko. Kaya na, bakit ka umiiyak? Nalilitang tanong ni Julius habang sinusubukan akong pakalmahin. Julius, naupo siya sa tabi ko at saka ako niyakap. Kiana, please, sabihin mo sa akin kung anong problema, please. Umiiyak lamang ako nang umiyak sa bisig niya hanggang sa may masmasan ako. Hinawi ni Julius sa mga hibla ng buhok na tumatakip sa mga mata ko gamit ang mga daliri niya. Ayaw ko nakikita kang ganito, Kiana. Sabihin mo sa akin ang dahilan, please. Nakita ko si Noah sa may garden ng hotel. Nakita mo siya doon? Tumango-tango ako. Oo, at kasama niya si Amelia. Nalaki ang mga mata niya sa gulat. Kakasama si Amelia? Pero anong ginagawa nila doon? Naghahalikan sila. Nakita ko silang naghahalikan, Julius. Naghahalikan? Oo, malinaw pa sa akin. Naghahalikan sila na para bang wala ng bukas. Muli akong hinila ni Julius palapit sa kanya at niyakap ng mas mahigpit. I'm so sorry, Kiana. Hindi ko alam. Mahal na mahal ko siya, Julius. Mahal na mahal ko si Noah. Hindi ko kagad na-realize na hindi pa siya nakaka-move on kay Amelia. After all this time, matapos ang lahat ng pinagsamahan naming dalawa, si Amelia pa rin ang laman ng puso niya. Shh! It's alright, Kiana. It's alright. Marahan siyang humiwalay mula sa yakap sa pinunasan ang luha mula sa mga mata ko. Julius, please, pwede ba ako magstay sa bahay mo kahit sandali lang? Pwede ba ako magstay muna kasama ka? Sandali siyang tumitig sa akin. Sure, pero sigurado ka ba? Iiwan mo si Noah na mag-isa dito? Ayaw mo bang marinig muna ang paliwanag niya? Wala nang point na para manatili ako dito. May mahal siyang iba, tingin ko hindi ko rin kayang tignan pa siya. Gusto ko lang lumayo sa kanya. Please, Julius. Please, ilayo mo ko mula dito. Okay, isasama ka sa akin kung yun ang gusto mo. Salamat, maraming salamat. Bulong ko habang patuloy sa pag-iyak. Tinulungan ako ni Julius na kunin ang lahat ng gamit ko sa loob ng kwarto ko saka yun nilagay sa malata. Matapos nun ay kaagad na rin kaming bumaba at nilagay yun sa trunk ng kotse niya. Miss Kiana, bigla ko na lamang narinig ang boses ni Vexon mula sa likuran ko. Vexon, ano yun? Pwede ba akong sumama sa'yo, Miss Kiana? Ha? Kinagat niyang ibabang labi niya. Malaki ang utang na loob ko kay boss, pero pakaramdam ko kasi responsibilidad na kita ngayon at tungkulin kong alagaan ka kahit saan ka pa magpunta. Please, hayaan mo kong sumama sa'yo. Tumingin naman ako kay Julius. Julius, pwede ba nating isama si Vexon sa atin? Sa totoo lang, ayaw ko rin siyang iwanan dito na mag-isa.
Siyempre naman, sasama siya sa atin. Salamat talaga, Julius. Niyakap namin ni Vexon ang isa't isa. Tinuring ko na rin talaga siya bilang kapatid ko, kaya hindi ko rin kayang iwan siya ng basta-basta. Palapit na sanang muli kami sa kotse ni Julius nang bigla na lamang dumating si Noah sakay ng kotse niya. Pinark niya yun sa harapan namin, kaya naman kaagad ako nagtago sa likuran ni Julius. What are you doing? Where are you going, Kiana? Kaagad na tanong ni Noah pagkalabas niya pa lamang sa kotse niya. Nag-iwas ako ng tingin mula sa kanya. Kiana is coming with me. Sagot naman ni Julius. Coming with you? To where? Why? Tara na, Julius. Bulong ko saka humawak sa braso niya. Pero bigla na lamang akong hinila ni Noah palapit sa kanya. You're not going anywhere, Kiana. Bitawan mo ako! Sigaw ko habang sinusubukan siyang itulak palayo. Julius, tulungan mo ako. Noah, let her go. Kiana will go with me. Hindi ako binitawan ni Noah. Just tell me where you would go and why the heck are you taking my wife? Dahil sa sinabing niya yun, bigla na lamang kumulong dugo ko. Wife? Talaga? Asawa palang turing mo sa akin. Tinatawag mo akong asawa mo dahil lang sa pinilit mo ako magpakasal sa'yo kahit na hindi ka pa naman nakaka-move on mula sa ex mo. Nagtataka siyang tumingin sa akin. What the heck are you talking about? Are you still with that issue about Amelia? Pwede bang tigilan mo na yung pagpapanggap na parang hindi mo alam? Tenext mo ako't sinabihang magpunta sa garden para lang makita ko kayong dalawa ni Amelia. Sunod-sunod ang pagpatak ng luha mula sa mga mata ko. What are you? I really hate you, Noah. Pinagsisisihan ko minahal pa kita. I really hate you. Sumigaw ako saka ko siya tinulak palayo at tumakbo palapit kay Julius. Vexon, isakay mo na si Kiana sa loob ng kotse. Utos ni Julius. Kiana, tawag sa akin ni Noah. Sumakay na kaming dalawa ni Vexon sa loob ng sasakyan habang si Julius naman ay naiwan sa may labas na para makipag-usap kay Noah. Julius POV. Where the hell are you taking her, Julius? Tanong sa akin ni Noah na makasakay na si Kiana at Vexon sa loob ng kotse ko. Nilingon ko siya. Sapad ko na muna mag-stay si Kiana hanggang sa maging okay na siya. Feel better? Why? Is she sick? Kailangan mo pag-isipan ang lahat ng ginawa mo, Noah. Asawa mo si Kiana. Dapat sa kanya ka lang mag-focus at hindi sa ibang babae. Look, Julius. I don't even know what the heck. Nakita niya kayong naghahalikan ni Amelia sa garden ng hotel nung debut niya. Ano sa tingin mong dapat na maramdaman niya? Bumuntong hininga siya. Julius, I didn't even intend to do that. I was just... Hayaan mo na lang muna na makapagpahinga si Kiana. Pwede kayong mag-usap. Pwede kang magpaliwanag sa kanya kapag okay na siya. Pero sa ngayon, hayaan mo na lang muna siya na magpahinga, okay? I'm going to get her next week. Gusto ko lang ipaalala sa'yo, Noah. Asawa mo si Kiana. Kailangan mo siyang alagaan at hindi saktan. Kung mahal mo pa si Amelia, then sabihin mo sa kanya at mag-file ka ng divorce. Basta huwag mo lang siyang saktan ng ganito. Hindi siya kaagad nagsalita. Tingin ko, kailangan mong ayusin muna sarili mo. Kailangan mong gumawa ng klarong desisyon bago ka gumawa ng sunod-sunod mong hakbang at kapag nasa tama ka ng pag-iisip, doon lang kita papayagang makipag-usap kay Kiana. Sumakay na rin ako sa kotse ko saka siya iniwang nakatayo doon. Nakita kong umiiyak pa rin si Kiana sa may backseat kaya hindi ko iniwasang mainis sa ginawa ng kapatid ko. Hindi ko rin alam kung tama ba tong ginawa ko pero hindi ko rin pwedeng hayaan si Kiana sa mansion niya. Noah's POV. Unang kita ko pa lang kay Kiana ay natulala na kaagad ako sa ganda niya. Yun din ang dahilan kung bakit ko siya hinalikan that time. At laking gulat niya, hindi ko mapigilang mapangiti sa tuwing naalala ko kung gaano siya katapang na umarte ng ganon sa harapan ko. Siya ang kauna-unahang babae na gumawa sa akin ng ganon. Ang pinakaunang babae na may lakas ang loob na sumampal sa pisngi ko. Mapalad lang siya dahil bukod sa pagiging maganda niya, parang cherry din ang labi niya. Hindi ko na siya maalis sa isip ko simula nung araw na yon at nagpaplano pa ako kung paano ko siya makakasama sa pagtulog sa akin sa susunod na magkikita kami. Ngunit pagkatapos ay hindi ko na siya muling nakita hanggang sa isang gabi na ang kanyang ama, si Reeves, ay nag-alok ng kanyang sariling anak na babae sa akin bilang collateral sa kanyang utang. Nagulat ako na makita ko ulit siya at natuwa ako. Nasasabik akong makipaglaro sa kanya at gamitin siya para matugunan ng sarili kong mga pangangailangan. Ang gusto ko lang ay maging pag-aari ko siya bilang isang taong magpapasaya sa akin. Hindi man lang ako nagalit nung sinabi niyang may gusto siyang iba dahil kahit kailan hindi ako na in love sa kanya.
Isa lang ang nakikita ko sa kanya sa mga babaeng nakasiping ko. Nagsimula siyang tumira sa akin at nakipaglaro ako sa kanya ng chess tuwing gabi para lang madomina ko siya ng dahan-dahan. Talagang kinikilig ako sa tuwing naglalaro kami't hindi ko alam kung bakit. Ang presensya niya nagpabago sa mundo ko. Nahuli ko na lang ang sarili kong nakangiti na parang tulala sa tuwing naiinis siya sa akin o sa tuwing nag-iinarte siyang parang bata. At nung gabing nakipagtalik ako sa kanya, inaamin ko nagawa ko lang yon dahil sobrang nasaktan ako nang nakita ko si Amelia. Gusto kong tanggalin sa isip ko si Amelia. Gusto ko siyang saktan at patunayan sa sarili ko na kaya ko na siyang kalimutan. At nagtagumpay ako. Dahil sa partikular na gabing yon, nasakop ako ng buo ni Kiana. Akala ko ako naman nanakop sa kanya, pero ang totoo ay nasakop niya ako. I couldn't accept that fact. Akala ko, tekniko lang yan para magkunwaring nakakalimutan ko yung first love ko. But then, flashback. Eto, kaya mo na bang sagutan ng isang ito, Julius? Tanong ni Kiana habang nakaturo sa isang parte ng libro na ginagamit nila sa pag-aaral. Nagpanggap lang ako na nagbabasa ng libro dito sa library dahil gusto kong makita kung paano tuturuan ni Julius si Kiana. Mukhang tuwang-tuwa pa si Kiana nang dumating si Julius. Bakit niya hiniling sa kapatid ko na mag-aral sa kanya kung kaya ko lang naman siyang turuan? Hindi nga hindi ko pa kayang sagutan, sabi ni Kiana habang nagkakamot ng batok. Teka, nagpapakyut lang ba siya sa harap ni Julius? Ganun ba? Sige, papaliwanag ko na lang muna sa'yo. Thank you. Lumapit si Julius kay Kiana habang tinturong problema habang si Kiana naman ay lumapit din sa kanya na halos magkadikit ng mukha nila. Nagsalubong ang kilay ko. Anong kalokohan ang ginagawa nila? Ganyan ba talaga sila ka-close habang nag-aaral? Ganito lang yun, okay? Kailangan mo lang na i-multiply ito dito, tapos i-divide mo naman sa isa pa. Sorry, pwede mo bang ulitin? Medyo hindi ko pa kasi nagigets, sabi ni Kiana habang nakapout sa kanya. Tumawa si Julius sa kanya kinurot ang magkabilang pisngi ni Kiana. Ang cute mo talaga, Kiana. Napakuyom ang mga kamay ko habang tumatayo. Nagulat silang dalawa, tinignan ako ng masama. Ano sa tingin yung ginagawa nyo? Ha? Julius, ganyan ba talagang pakikitungo mo sa estudyante mo? Kailangan mo ba talaga siyang hawakan ng ganyan? Sa pagkakaalam ko, hindi ko pinayagang hawakan ng estudyante mo, hindi ba? Sabi ko, nagkibit balikat si Julius. Well, yeah. Then why are you touching Kiana? Ha? Yun ba yung pagkurot ko sa pisngi niyang sinasabi mo? Sorry, hindi ko lang napigilan ang sarili ko. Pero wala namang mali siya yun. Ayos lang. Kaibigan ko din naman si Julius kaya wala naman sa akin ang pagkurot niya sa pisngi ko. Inosenteng sabi ni Kiana. At napagtanto ko kung gaano ko katanga, napabuntong hininga ko. Fine. Sige na, ituloy mo na yung ginagawa mo. I swear, hindi nakataguguluhin. Bilisan mo lang. Thanks. Nagpatuloy sila sa pag-aaral habang naliligaw sa isa't isa. Hindi ko maiwasang mairita. How dare Kiana to let Julius to be that close to her when she already married? She's really pissing me off. End of flashback. And that the same day, nag-away kami ni Kiana. Nagalit siya dahil sa sinabi ko, sabi ko, nakakasakit ang ego ko tuwing nakikita ko siyang nagpapakyut. Sa ibang lalaki ng totoo gusto kong sabihin sa kanya na, oo, nagsiselos ako. Pero hindi ko nagawa, hindi ko sasabihin sa kanya na mahal ko siya dahil siguradong iiwan niya lang ako. Lahat ng taong mahal ko ay laging nauuwi sa pagkamuhi sa akin, tulad ng mga magulang ko, tulad ng ama ko na iniwan ako. You look incredibly beautiful. Bulong ko sa tenga ni Kiana habang naglalakad kami pababa ng hagdan sa simula ng party. Hindi siya tumugon. Sinubukan niyang tanggalin ang kamay ko sa kanya, ngunit patuloy ko siyang hinihila. You should smile, Kiana. Bulong ko sa kanya. Paano kung ayaw ko? I look at her. Haven't you about that? Still forgotten? Kalimutan ang alin. Bakit? May ginawa ka ba? May ginawa ka bang maling ikakagalit ko? She asked sarcastically. This is not the right time for us to argue, Kiana. Nakatingin sa akin na nakakainis. Di anong oras na pala ngayon? Oras na para makipaglandian sa first love mo? Di sige, makipaglandian ka na sa kanya hanggat gusto mo. Wala akong pakialam. What? Inalis niyang kamay ko sa kanya at iniwan ako doon. Hindi niya yung nakakalimutan kahit na inihanda ako ng party na ito para sa kanya. Susundan ko na sana siya pero biglang nagring ang phone ko. Noah Escobar. Sir, we already prepared everything. Pwede ka bang pumunta dito, sir, para ma-check mo kung satisfied ka na dito o may kailangan pa kaming gawin? Sure, I'll go there now. Sinulyapan ko ulit si Kiana bago ako tuluyang lumabas sa garden.
I actually prepared a simple candlelight dinner for her since Amelia suggested I do that too. Oo, I already told Amelia about my feelings for Kiana at tutulungan daw niya ako para mabawasan ang galit ni Kiana sa akin. Ano sa tingin mo, sir? Tumingin ako sa garden ng hotel kung ayos na bang lahat. Tumango ako sa kanila na makaramdam ako ng kasiyahan. Naglagay ako ng bouquet of flowers sa table kasi bala ko sanang ibigay yun kay Kiana mamaya. Hindi ako sigurado kung magugustuhan niya ito. Ngunit umaasa ako. Ilang linggo na rin niya akong hindi kinakausap at hindi ko lang yun matitiis. You may now go. Sabi ko sa staff ng hotel na tinalaga ako. Salamat, sir. At ngayon ang kailangan ko lang gawin ay tawagan siya. Bakit parang kinakabahan ako? What the heck? Huminga ako ng malalim saka ko inabot ang phone ko sa loob ng bulsa ko imbis na tawagan ko siya ay napagdesisyonan ko na lang na i-text siya. Punta ka sa labas. After texting her those words, nilagay ko ulit yung phone ko sa bulsa ko at inihanda ang sarili ko para sa kanya. Ang tagal kong hinintay na dumating ang araw na to. Iniisip ko kung nabasa niya ng mensahe ko. Hihintayin ko na lang siya. Nakaupo lang ako sa upuan habang hinihintay na dumating si Kiana. Nang biglang may narinig akong yabag ng paa papunta sa direksyon ko, tumayo ako tumitig sa entrance ng garden. Mabilis ang tibok ng puso ko habang hinihintay ko siyang magpakita. This is the very first time na nakaramdam ako na sobrang kaba ng ganito. Napabuntong hininga pa ako nang bigla ko makita si Amelia na naglalakad palapit sa akin na may ngiti sa labi. Napatingin ako sa likod niya kung kasama niya si Kiana pero mag-isa lang siya. Hey, bati ko sa kanya. Eto ba yung surprise na hinanda mo para kay Kiana? Tumango ako. Iya? Tumingin siya sa paligid habang tumatango. Ang ganda. Thanks. Bigla napatingin sa akin si Amelia. Nagulat ako na bigla niyang abutin ng necktie ko. Ano ginagawa mo? Tanong ko sa kanya. Inaayos ko lang ang kurbata mo. Hinayaan ko na lang siya. I'm still so glad that Amelia stayed the same. She's still as kind as the girl she was before. Then maya-maya nakarinig naman kami ng footsteps and this time alam kong si Kiana yun. I was about to tell Amelia to leave already, but then instead of doing that, bigla kong hinawakan ni Amelia sa necktie at sinimulan akong halikan. Kiana's POV. Miss Kiana, gising ka na rin sa wakas? Bulalas ni Vexon saka naupo sa may kama. Naupo ako saka tumingin sa kanya. Vexon, nandito tayo sa bahay ni Sir Julius, Miss Kiana. Oo, naalala ko. Bigla na lamang bumukas ang pinto saka pumasok si Julius. Gulat siyang tumingin sa akin. Kiana, ayos ka lang ba? Anong pakiramdam mo ngayon? Ayos lang ako. Nilingon naman ni Julius si Vexon. Pwede mo bang tulungan ng mga maids sa pag-prepare ng food sa ibaba? Opo, Sir Julius. Tugon ni Vexon saka naglakad na palabas ng kwarto. Panay pa rin ang tawag sa akin ni Noah. Pagsisimula ni Julius, marinig ko pa lang ang pangalan niya kumukulo ng dugo ko. Ayaw ko na munang marinig ang pangalan niya. Oh sorry, naintindihan ko. Julius, pwede ba ako magstay na muna rito hanggang sa makaipon ako ng pera para makapag-rent ng sarili kong pad? Tumingin siya sa akin saka umiling-iling. Hindi mo na kailangan pang maghanap ng trabaho, Kiana. Pwede ka magstay dito hanggat gusto mo. I promise I won't mind it. Thank you so much, Julius. Hindi mo na ako kailangan pang pasalamatan, Kiana. Umayos siya sa pagkakaupo. By the way, if you don't mind me asking, what are you planning to do now? Bumuntong hininga ko. Basta ayaw ko na makita pa si Noah. Nakikiusap ako sa iyo, Julius. Kapag nagpunta siya rito at sinubukan kunin ako, please, huwag mo siyang hahayaan. Pero Kiana, asawa mo pa rin siya. Please, Julius. Sandali siyang tumitig sa akin bago bumuntong hininga. Naintindihan kita, pero kailangan mo ring intindihin na hindi ka pwedeng magtago na lamang habang buhay mula sa kanya. Kailangan mo siyang harapin at kausapin. Ayaw ko na siyang makita pa. Asawa mo pa rin siya, Kiana. Umiling-iling ako. I want a divorce. Nagulat siya sa sinabi kong yun. Kiana, huwag kang magsalita ng ganyan. Alam mo namang hindi ganun kadali ang gawin yan. Kasal kayo. Kailangan niyo muna mag-usap. Wala na kaming dapat pang pag-usapan pa, Julius. Mahal ni Noah si Amelia at ako. Sagaba lang ako sa pagmamahalan nilang dalawa. Hindi totoo yan. Maniwala ka sa akin. Alam kong mahal ka ni Noah. Sinasabi mo lang yan para gumaan ang loob ko. Nakita ko siyang nakikipaghalikan kay Amelia nung debut ko. Ano bang dapat kong isipin? Sandali siyang natahimik bago ako niyakap. I'm so sorry about what happened, Kiana. Noah's POV. Agad kong tinulak si Amelia palayo nung sinubukan niya akong halikan. Amelia, ano sa tingin mong ginagawa mo? Ano? Ano bang mali sa ginawa ko kanina? Nagustuhan mo rin ba? Nagsalubong ang kilay ko.
Ano bang pinagsasabi mo? I am a married man, Amelia. You already have my brother. Pero ako yung mahal mo, hindi ba? Ako lang ang babaeng minahal mo sa buhay mo. Ano bang nangyayari sa'yo, Amelia? Lasing ka na yata. Umiling siya. Hindi ako lasing, Noah. Alam kong aking ginagawa. Akong mahal mo't mahal din kita. I'm so sorry for taking this long para aminin ang nararamdaman ko para sa'yo. Maniwala ka sa akin, Noah. Ikaw ang mahal ko't hindi si Julius. Hindi pwede, Amelia. That's the truth. Kaya kailangan mong layuan si Kiana. Let's just live together. Mahal ko si Kiana, Amelia. Oo, alam kong baliw na baliw ako sa'yo noon. Pero nagbagong lahat ng dumating si Kiana. She's the one that I love now. Siya lang ang gusto ko. Hindi totoo yan, Noah. Hindi yan totoo. Yan ang totoo, Amelia. I'm so sorry. Aalis na sana ako sa wakas. Pero hinawakan ni Amelia ang kamay ko at pilit akong hinihila pabalik kaya mabilis kong inalis ang mga kamay niya sa akin. Please, stop this, Amelia. Kailangan ko pang mahanap ang asawa ko eh. Please excuse me. No, Noah. I'm the one that you love. No shit. Sigaw ko na umalis na Julius at Kiana. Nakita ito ni Kiana nang halikan ako ni Amelia sa garden ng hotel na yon kung saan gaganapin ang kanyang debut. Ni hindi ko nga alam na nandun na pala siya. Pumasok ako sa loob ng mansyon at nakita ko mga maids. Dinala ba ni Kiana lahat ng damit niya? Dinala niya lahat ng damit niya, sir. Tumango ako sa kadamiretso sa kwarto ni Kiana. Binuksan kong pinto at nakita ko kung gaano kalinis ang kwarto. Siya ang naglilinis doon ng sarili niyang kwarto at hindi siya humihiling ng kahit na sinong katulong na maglinis para sa kanya. Wala talaga siyang dalang damit sa closet. Kakaiba talaga si Kiana. Hindi pa ako nakakakita ng ganong katapang na babae na tulad niya. Binago niya ako. Binago niyang mundo ko. Noon, umikot ang buong mundo ko kay Amelia kaya hindi ko alam ang gagawin ko kapag umalis siya. Wala akong pakialam. Nag-focus lang ako sa sarili kong negosyong nakumita pa pero wala talaga akong pakialam. Wala akong pakialam kahit kanino. Pero nang dumating si Kiana, nagbagong lahat. Sa wakas, meron na akong taong gusto kong protektahan. Pero ngayon, tingnan mong ginawa ko. Nasaktan ko siya at hindi ko alam kung mapapatawad pa niya ako. Anong gagawin ni Noah ngayong lumalayo ng loob ni Kiana sa kanya? Paano niya ipapaliwanag kay Kiana na maling iniisip nito sa kanila ni Amelia? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.